Kaya mo bang mabuhay ng walang sasakyan? Sa makabagong panahon ngayon, ay kasabay nito ang pag-unlad ng transportasyon na siyang nagpapadali naman ng ating paglalakbay mula sa isang lugar papunta sa ating destinasyon. Nariyan ang iba't ibang uri, porma at teknolohiyang ginagamit ng mga bagong kotse. Ngunit maniniwala ka bang kung sasabihin ko sa iyong mayroon pa palang mga lugar na hindi gumagamit ng mga sasakyan o kotse? Tama ang iyong narinig, kaibigan. Kaya naman sa video natin ngayon ay ating bibisitahin ang mga lugar na walang sasakyan o kotse, atin ring aalamin ang estilo ng kanilang transportasyon at ang rason sa likod kung bakit nila mas pinipiling huwag gumamit ng mga sasakyan. Kaya't, simulan na natin. Ngunit bago yan, kung bago ka pa lang dito sa ating channel at interesado ka sa ganitong mga content na tumatalakay sa siyensya, discovery, conspiracy, kakaibang pangyayari, katatakutan at iba pa, ay pakipindot mo na din ang subscribe at bell button para lagi kang updated sa mga bagong uploads ko. Maraming salamat po. Number 5. Greece. Bagamat maunlad ang bansang Greece, ay mayroong natatanging isla sa bansang ito na walang sasakyan tulad ng kotse o motorsiklo. Ito ang isla ng Hydra. Sa halip, ang mga tao dito ay gumagamit ng mga donkey, bisikleta o mas pinipiling maglakad kung mayroon man silang pupuntahan. Bakit nga ba nila piniling mamuhay ng ganito? Unang rason ay dahil sa kagustuhang mapanatili ang tradisyon at kultura ng bayan. Ang Hydra ay kilala sa napakagandang arkitektura at makasaysayang mga gusali nito na mula pa noong 18th at 19th century. Ang kawalan ng mga kotse ay isang paraan upang mapanatili ang orihinal na anyo ng isla at maiwasan ang modernisasyon na maaring magpabago sa natatanging karakter at kagandahan nito. Isang rason din ay ang geographical na lokasyon ng isla dahil ang isla ay may makikitid na daanan at matatarik na burol na hindi angkop para sa mga kotse o malalaking sasakyan. Ang mga kalsada ay dinisenyo para sa mga naglalakad at ang paggamit ng mga motorized vehicles ay magiging impractical at delikado. Ang kakaiba at careless environment ng Hydra ay nagsisilbing atraksyon para sa mga nagbabakasyon. Kaya naman kung may plano kang bisitahin ito, ay hindi ka na mangangamba na ikaw ay mabundol ng sasakyan, ngunit kailangan mo lang paghandaan ang puspusang lakaran. Number 4. Morocco. Ang Fes El Bali ay isang sinaunang lungsod sa Morocco na bahagi ng UNESCO World Heritage Sites. Ito ang lumang bahagi ng lungsod ng Fes na itinatag noong ika-9 na siglo at isa sa pinakamatanda at pinakamalaking medina o old town sa mundo. Walang sasakyan sa lugar tulad ng kotse, motorsiklo at kahit na ang paggamit ng bisikleta ay napakabihira din. Kung mayroon man, ay sa labas na parte na lamang ng lungsod ito nagagamit. Sa katunayan, ang Fes El Bali sa Morocco ay siyang kinikilala bilang pinakamalaking car-free urban area o lugar na walang sasakyan sa buong mundo. Ito ay dahil ang lungsod ay dinisenyo at ginawa noong panahong hindi pa uso ang sasakyan. Kaya ipinapayo na bago bumisita rito ay talagang magbaon ng sapat na lakas ng tuhod dahil talagang mapapasabak ka sa puspusang lakaran. Ang mga daanan dito ay napakakitid at paikot-ikot na angkop lamang para sa mga tao o din naman ay tama lamang na daanan ng mga kariton, kabayo o mga donkey na kanilang ginagamit naman sa kanilang pagbubuhat ng mga mas mabibigat na kargamento. Idagdag mo pa ang mistulang maze o labyrinth nitong mga kalye o kalsadang sanga-sanga na kung minsan ay nagiging sanhi naman ng pagkaligaw ng mga turistang bumibisita sa lungsod. Gayunpaman, kahit puro paglalakad ang pangunahing paraan para malibot ito, babubusog naman ang iyong mga mata na matunghayan ang mga sinauna nitong istruktura na gawa sa mga bloke, kasaysayan, at mga daanang gawa sa mga mosaic tiles na tila ibinabalik ka sa medieval period.
Bago tayo pumunta sa number 3, kaya mo bang mabuhay ng walang sasakyan tulad ng kotse o motor? I-comment mo naman sa baba para malaman namin. Number 3, Switzerland. Kumakain ka ba ng tsokolate? Alam mo bang ang logo ng sikat na Toblerone ay ang lugar na siyang kinaroroonan ng pangatlo sa ating listahan? Ito ay sa maliit na bayan ng Zermatt. Ito ay matatagpuan sa southern Switzerland at nasa paanan mismo ng world's famous mountain, ang Matterhorn Mountain na popular bilang logo ng Toblerone chocolate. Bukod sa tsokolate, sikat ang lugar sapagkat isa itong car-free place. Ito ay dahil sa car-free policy na sinimulang ipatupad noong 1996. Ang regulation na ito ay naglalayong iban ang paggamit ng mga fossil fuel vehicles o mga sasakyang pinapatakbo ng gasoline at diesel. Ito ay dahil sa mahigpit nilang kampanya laban sa fumes emission upang mapanatili ang kalinisan ng hangin at katahimikan ng Zermatt. Kaya kadalasan ang mga bisitang nagbabalak pumunta sa Zermatt ay napipilitang iwan ang kanilang mga gasoline or diesel-powered cars sa pinakamalapit na bayan ng Tash na may layong 5 kilometers at mula roon ay tanging electric shuttle train ang pwedeng sakyan para marating ang bayan. Mayroon mang transportasyon sa Zermatt, ito ay limitado at tanging mga electric vehicles lamang ang pinapayagan. Tila isang paraiso ang Zermatt sapagkat all-in-one ang makikita rito. Hindi lamang ang mga nagyayalong bundok, mayroon din itong mayabong at berdeng mga burol na kung saan ay malayang nakakagala ang mga baka at tupa. Pwede ring sumakay sa highest cable car station in Europe na may taas na 12,740 feet upang mas makita mo ang kagandahan ng mga alpine mountains at crystal clear na alpine lakes. Talagang bawal malobat ang kamera mo rito sapagkat ang ganitong tanawin ay talaga namang hindi mo dapat palampasin. Number 2, Michigan, USA. Nakapagtataka hindi ba? Sa kabila ng modern at pagiging maunlad na bansa ng Amerika, ay mayroon pa palang lugar sa bansang ito na walang sasakyan o hindi gumagamit ng kotse? Tama, at yan ay ang Mackinac Island sa Michigan, USA. Ang Mackinac Island ay isang maliit na isla na matatagpuan sa Lake Huron sa pagitan ng Upper at Lower Peninsulas ng Michigan. Kilala ang isla sa kanyang likas na kagandahan, makasaysayang kahalagahan at kakaibang batas na nagbabawal sa mga motorized vehicles kagaya ng motorsiklo, kotse at kahit mga electric vehicles ay talagang bawal dito. Ang pagbabawal sa mga motorized vehicles ay nagsimula noong 1898, ilang taon lamang matapos maimbento ang mga kotse. Maihahalin tulad sa time travel ang pagbisita sa isla, sapagkat ang mga bahay at gusali rito ay talagang walang bahid ng modernisasyon at talagang nananatili sa kanilang Victorian style na mayroong komplikado at kakaibang arkitektura. Sa halip ng mga kotse at motorsiklo, ang tanging transportasyon sa lugar ay ang tradisyonal na karwahe na hinihila ng kabayo na siguradong maghahatid sa iyo ng isang alaromantic at relaxing na karanasan. Mayroon din namang bisikleta sa isla, ngunit ang paglalakad pa rin ang talagang pangunahing ginagawa ng mga tao kung gusto nilang pumunta sa isang lugar. Number 1. Italy. Dumako naman tayo sa Italy, partikular na sa lungsod ng Venice. Ang Venice ay isang lungsod sa hilagang silangang bahagi ng Italia na kilala sa kanyang natatanging arkitektura, makasaysayang kahalagahan at kakaibang layout na itinayo sa mga maliliit na isla sa gitna ng isang lagoon. Hindi gaya ng ibang mga lungsod sa Italy, ang Venice ay wala ring mga sasakyan tulad ng kotse o motorsiklo at wala rin itong mga kalsada. Sa halip, ito ay mayroong mga canals na nag-uugnay sa bawat bahagi ng lungsod, kung kaya't kilala ito bilang the Floating City or the City of the Canals. Dahil walang kotse o motorsiklo sa Venice,
Hindi naman ibig sabihin nito ay mapapagod ka na kakalakad sa pamamasyal sapagkat ang pangunahing transportasyon dito ay gamit ang iba't ibang mga bangka. Ilan sa mga ito ay ang sikat na gondola, isang tradisyonal na Venetian rowing boat na may eleganteng disenyo at kadalasang ginagamit para sa mga romantikong paglalakbay sa mga kanal, lalo na ng mga turista. Andyan din ang vaporetto o ang itinuturing na pampublikong water bus na siyang ginagamit ng mga residente at turista na mas marami itong nasasakay at mas malayo rin ang nararating pati sa ibang kalapit na isla. Mayroon ding sandolo. Ito naman ay mas maliit at mas manipis na bersyon ng gondola at karaniwang 2 tao lamang ang sakay nito at ginagamit sa mas makikipot na mga canals. Sa makabagong panahon, hindi maikakailang ang pagkakaroon ng mga sasakyan gaya ng kotse at motorsiklo ay naging isa ng pangangailangan sapagkat ito rin ay talaga namang nakapagbibigay ginhawa at nakakabawas ng pagod sa paglalakad. Ngunit ang mga lugar tulad ng Hydra Island sa Greece, Fez El Bali sa Morocco, Zermatt sa Switzerland, Mackinac Island sa USA at Venice sa Italy, bagamat kilala sa kanilang kakaibang estilo ng pamumuhay na walang mga sasakyan tulad ng kotse o motorsiklo, ang tradisyong ito naman ay nagdulot ng respeto sa kalikasan upang mabawasan ang polusyon at pagkasira ng kapaligiran. Kaiba man kung ituring, ngunit ang kaibahang ito ay siyang nagbibigay kagandahan sa mga lugar na ito. Ikaw kaibigan, nanaisin mo bang tumira sa isa sa mga lugar na ito? Anong masasabi mo? I-comment mo naman sa baba para malaman namin. Muli, this is Bright All PH and see you on my next video. Peace out.